Kumusta kayo mga kapirata? Welcome back sa ating channel. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga karakter na para sa akin ay masasabi kong mga legendary. Pero bago yun, huwag niyong kalimutang i-like at i-share yung ating video. Mag-subscribe na din kayo at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. So ano nga ba yung ibig sabihin ng pagiging legendary? Ang pagiging legendary ng isang tao o isang bagay ay ang pagiging sikat to the point na maraming istorya na nakikwento tungkol sa mga ito. Dahil sa kakaiba at napaka-unique na kakayahan o personalidad na kahit sino mang tao ay hindi kayang mapantayan, kaya kinukonsidera na isang maalamat ang isang tao. However, ang tao o bagay ay maaaring maging legendary hindi lang sa magagandang bagay tungkol dito. Minsan legendary ang isang tao dahil sa mga masamang bagay na nagawa nito, which accurate sa pag-uusapan natin ngayon. Ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang listahan ko ng mga characters sa One Piece na itinuturing kong mga legendary characters. Maaring magkaiba tayo ng listahan dahil iba-iba naman tayo ng pananaw. Unang-una sa aking listahan ay ang maalamat na pirata na si Joy Boy. Si Joy Boy ay isang character na nabuhay pa noong 900 years ago bago mangyari yung Void Century. And surprisingly, napaka-relevant ng character na ito sa istorya ng One Piece. Sino ang makakapagsabi na ang karakter mula pa sa halos 1,000 taon ay magiging importanteng karakter? Isa sa maalamat na kwento tungkol kay Joy Boy ay yung koneksyon nito sa mga residente ng Fishman Island. It turned out na hundreds of years ago bumuo ng pangako si Joy Boy sa mga fishman na itaas nito yung Noah sa tulong ni Poseidon para makaakyat ang mga fishman sa kalupaan. Pero hindi ito natupad at gumawa si Joy Boy ng apology letter in the form of poneglyph bilang pagpapakita ng paghingi niya ng tawad sa mga residente ng Fishman Island at para sa future Poseidon. And another sign na naman ng pagiging importanteng karakter ni Joy Boy ay noong pinakita sa atin ang naging journey ng Roger Pirates, kung saan nalaman nila Goldie Roger na si Joy Boy ay nakarating na sa huling isla which kilala natin ngayon bilang Laugh Tale. At dito nag-iwan si Joy Boy ng kayamanan. Ang nakakapagtaka dito ay yung sinabi ni Roger na sana ay nabuhay siya sa panahon kung saan nabuhay din si Joy Boy. Yan lang yung mga info about sa kanya, pero kita nyo naman yung impact niya sa story. At ayon pa sa series, kapag dumating na yung nakatakdang oras ay babalik si Joy Boy na talagang i-expect natin. Next is speaking of Goldie Roger. Siya lang naman ang itinuturing na legendary Pirate King. Siya ay naging Pirate King, well, tulad nung nasabi ko kanina, siya yung kauna-unahang kapitan ng isang pirate crew na nagawang makapunta sa huling isla na kung tawagin ay Laugh Tale. And siya din yung kauna-unahang nakakita sa legendary treasure na One Piece. Bukod pa sa mga nabanggit, hindi lang ito yung mga bagay na ginawa ni Roger na makakapagpa-legendary sa kanya. Siya yung nag-iisang kapitan na nakapag-conquer sa Grand Line at nakaabot sa huling isla na tinuturo ng lag post. Yun ay ang tinatawag na Roadstar o Lodestar. Siya ay isa sa mga primary characters na nasangkot sa labanan sa God Valley kung saan kinaharap nila yung pirate crew na kung tawagin ay Rocks Pirates. Siya ay nasangkot din sa isang legendary battle na kung tawagin ay Edward. Dito nilabanan ng Roger Pirates ang Grand Fleet ng Gold Lion Pirates o Flying Pirates na pinamumunuan ng kapitan nito na si Golden Lion Shiki. Ilan lang yan sa mga labanan na na-involve si Goldie Roger, pero ang pinaka-legendary moment niya ay noong araw ng kanyang execution. Siya ay sumuko sa mga Marines at in-execute sa Logtown, kung saan dito niya nabanggit yung mga huli niyang salita na nagdulot para magsimula yung Golden Age of Pirates, kung saan madaming mga tao yung naging pirata para sumunod sa yapak niya ng pagiging Pirate King at hanapin yung kayamanan ng One Piece. Next ay si Rax Disebek. Although yung alam lang natin kay Rax ay yung tungkol sa nangyaring God Valley incident, matuturing pa din natin siyang isang legendary character. Imagine, nababanggit pa din yung kanyang pangalan kapag nami-mention yung kanyang mga former pirate crew. Example na lang ni Kaido at Big Mom na parehong dating miyembro ng Rocks Pirates. Maging si Garp ay hindi ganun ka-confident kapag pag-uusapan si Rax, na parabang kapag nababanggit yung pangalan nito ay may mangyayaring hindi maganda. Si Rax lang naman yung pinaka-prominenteng pirata bago pa yung era ni Goldie Roger. Binubuo lang naman ng mga halimaw na miyembro yung kanyang crew, which includes Whitebeard, Kaido, Big Mom, Shiki at iba pang mga pirata na infamous. Natalo si Rax doong God Valley incident na magtulong si Goldie Roger at Garp. Para sa akin, kaya naging legendary si Rax ay hindi lang dahil sa mga nagawa nito,
pati na rin yung katotohanan na yung mga dati niyang miyembro ang naging halimaw sa sumunod na era, na hanggang sa ngayon kung saan ay naging mga emperor ng New World ang kanyang mga dating pirate crew. Next ay si Edward Newgate, isang pirata na minahal ng lahat maging tayong mga readers. Nag-iisang tao na kayang tapatan yung level ng Pirate King na si Roger, kapitan ng maituturing natin na pinakamalaking pirate crew sa buong storya ng One Piece. Also, siya yung pinakamaraming teritoryo dati na under ng Whitebeard flag base sa pagkakaalam natin. At siya lang naman yung former na pinakamalakas na Yonko at ang former strongest man in the world. Bukod sa na-involve siya sa mga sikat na insidente tulad ng God Valley Incident, isa pang bagay na nagpa-legendary sa kanya ay yung nangyaring Marineford War. Dito pinakita sa atin ni Whitebeard yung kanyang lakas kahit na nasa bingit na siya ng kamatayan dahil sa sakit na nararamdaman niya. Bagamat hindi naging maganda yung kinalabasan ng Marineford War kung saan namatay siya nang nakatayo sa kabila ng kanyang mga natamong pinsala na nagdulot sa kanya na mabura yung kalahati niyang mukha, 267 na sugat mula sa hiwa ng espada, 152 na tama ng barel at 46 na pinsala mula sa mga cannonballs. Pero kahit na ganun wala siyang natanggap na kahit anong sugat sa kanyang likod na nagpapakita na hindi siya tumakbo o tumakas sa gitna ng isang labanan. Next ay si Kozuki Oden. Si Kozuki Oden ang tinuturing na protege pagdating sa pagiging skilled na samurai. Siya ang tinuturing na pinakamalakas na samurai sa Wano Country. Bata pa lang nakitaan na ng potensyal si Oden, pero merong hangarin si Oden na maglakbay at lumabas sa Wano Country para makita yung mundo sa labas ng Wano. Kaya siya nagkaroon ng koneksyon sa dalawang legendary pirates na sina Whitebeard at Goldie Roger. Matuturing natin na si Oden ang pinakamahalagang tao na kinailangan ni Roger para marating yung Laugh Tale. Base pa lang sa journey ni Oden matuturing na natin siya na legendary, pero hindi iyon yung nag-emphasize sa kanya para maging isang alamat. Para sa akin, siya ay naging isang legendary character dahil sa nangyaring trahedya sa Wano over 20 years ago, kung saan lumaban siya sa pirata na si Kaido at sa shogun na si Orochi para mailigtas yung lahat ng tao sa Wano. Ayon kay Kaido, siya yung kauna-unahang tao na nag-iwan ng sugat sa kanya. Tulad ng mga legendary characters, namatay si Oden ng napakaastig. Siya ay namatay sa kumukulong mantika habang pinoprotektahan yung kanyang mga scabbards at lahat ng residente sa Wano. Isang oras lang yung kinailangan para mailigtas niya yung mga tao at matapos ng isang oras na ito ay pinatay siya ni Kaido. Marahil napakasakit nung nangyari sa kanya pero nag-iwan ito ng napakahalagang marka sa lahat ng tao na involved sa Wano Country. Last ay si Mont Blanc Noland. Si Noland ay legendary sa series bilang isang sinungaling. Meron pa nga libro na nagsasabi sa mga adventures ni Noland pero ito ay depicted as fiction o hindi totoo. Pero hindi alam ng lahat ay totoo yung lahat ng nangyari sa buhay niya. Siya ay isang explorer 400 years ago. Isang napakahusay na manlalakbay na nagpabalik-balik pa sa Grand Line at New World. Nagawa pa nga makapunta ni Noland sa Greenbit kung saan nandun yung Tontata Kingdom. Dito niligtas niya yung mga dwarfs o fairies sa mga taong nanggugulo sa kanila. Ginawan pa nga nila si Noland ng estatwa at tinuring na isang bayani. Siya din yung nakadiskubre sa Land of Gold na ngayon ay yung Skypiea na. Pero noong nagbalik siya mula sa kanyang paglalakbay ay hindi naniwala yung mga tao sa kanya. Lalo na noong nawala yung Land of Gold na sinasabi niya. Pero ang totoo, ito ay lumutang at naging Sky Island. Dahil dito ay inakusahan siya ng pagiging sinungaling at pinugutan ng ulo. Sa One Piece series, tinuturing si Noland na legendary liar. Pero ang totoo, para sa akin, siya yung pinakatotoong legendary explorer. So yan nga yung aking listahan. Siguro napansin nyo yung mga tao na yan ay mga namatay na. Pero hanggang ngayon ay tinuturing pa ding mga legendary characters. Ngayon, ito naman yung mga karakter na maituturing ko na mga living legend sa One Piece. Una ay si Monkey D. Garp, ang hero of the Marines. Maraming battle na nakinaharap at madaming malalakas na pirata na din yung natalo. Next ay si Silver's Dark King Rayleigh, ang kanang kamay ng Pirate King, isa sa pinakamalakas na miyembro ng Roger Pirates at ang living testament na totoo yung Laugh Tale at yung One Piece. Next ay si Shanks, pinakabatang Yonko pero ang tinuturing na pinakamalakas gumamit ng haki. Dating miyembro ng Roger Pirates at ngayon ay nakabuo na ng kanyang sariling pangalan. Next ay si Kaido, ang pinakamalakas na creature sa buong mundo. Dating miyembro ng legendary pirate crew na Rocks Pirates. Next ay si Big Mom, ang pinakamalakas na babaeng pirata sa buong mundo. Dating miyembro din ng legendary pirate crew na Rocks Pirates. And lastly ay si Mihawk,
ang kasalukuyang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. Special mention ay si Shimotsuki Ryuma, ang legendary samurai na nakapatay sa isang legendary dragon noon pang hundreds of years ago. So far, yan yung mga tinuturing kong legendary characters sa One Piece series. Kung hinahanap mo yung 5 elders o si Im, well, wala pang relevant info about sa kanila kaya hindi ko sila makonsider na legendary. Kahit pa merong mga theories na sila ay mga immortal. And by saying that, dito ko natatapusin yung ating video. Maraming salamat sa panonood mga kapirata. Paalam!